Hello mga kababayan. Hello po sa inyong lahat, sa aking mga kapatid dyan. Siyempre, sa lahat po ng mga Pilipino, sa buong Pilipinas. Kahit ano pang reliyon mo, kahit ano pang paniniwala mo at panampalataya mo, magandang araw sa inyo. Magandang araw sa iyo, brother. So ngayon po ay, ito lang naman ay isang, ano lang siya, wala, palagay ko lang, opinion. Bakit nakakagulo itong mga ano natin, mga politician natin? Bakit sila nagkakandarapang umupo dyan sa posisyon? Ano nga bang dahilan? Bakit sila halos lahat gawin na lang para makaupo sa pwesto? Sokdo lang siraan nila ang kapwa nila Pilipino para manalo, para makuha nila ang puso ng taong bayan. Ang iba naman ay talagang akala mo yung mga politikang tumatakbo ay nakapagbibigay sa kanila ng pang-araw-araw na pangangailangan nila, kasi halos kung sumuporta, halos ibigay ang buhay nila. Bakit ganon? Di ba? Kung manalo yan, yung mga sinasabi nating mga manok nyo ng mga politiko, ngayon kung manalo, di ba? Nabigyan ba kayo ng natulungan ba ang pang-araw-araw nyo na pangangailangan? Di ba? Nabigyan ba kayo ng kapag time na nangangailangan kayo, nagkasakit kayo, pupunta sa inyo tapos tutulungan kayo? Di naman, di ba? At yung sahod ng mga politician na yan, ibinibigay ba sa inyo? Di ba hindi? Ba tayo nagkakanarapan na? Supportahan natin yan. Ano natin yan? Actually, sa realidad ng buhay, kahit sino pa ang lumagay dyan sa posisyon, wala pa rin. Di ba? Kasi kung babasihan natin yung nakasaad sa Biblia, hindi na papabuti ang mundo. Hindi na papabuti. Kahit sino pa at kahit sino pang manguna dyan na maging pangulo, pangalawang pangulo, kahit sino pang manalong mga senador dyan, hindi nila mababago kung ano yung nakasulat sa banal na kasulatan, na talaga ang mundo ay patuloy sa kanyang kasiraan, kaguluhan, parang lasing kung susuray-suray. Di ba? Ganon ang nakalagay sa Biblia. Kaya kahit tingnan nyo, kahit sino pang kahit gaano pa katalino ng mamuno sa atin, sabihin natin matalino. Di ba? Pero tingnan nyo, hindi mo lang magawa ng paraan kung paano masolusyonan ang pinaka-problema talaga ng mundo. Ano yun? Pagkain. Di ba? Kulang ang supply ng pagkain. Di ba? Kulang na kulang. Paano ko nasabing kulang na kulang? Kasi kung sobra-sobra, hindi magkakaroon niya ng napakataas na presyo. Siyempre pag sobra na, pag we are in abundance, lahat ng bilihin, siyempre magiging mura yun. Ganun lang yun. Pero pag kulang, marami ang consumers kaysa producer, napakataas ng mga bilihin. Totoo yan. Diba? Pag marami ang consumers, kunti ang producers, abay, grabe ang kompetisyon. Kaya mahal ang presyo. Ganun po yun. Ang nakalulungkot lang, kasi sa Pilipinas, ang kalakaran dito ng diba? Ang karamihan, pinag-aaral ang mga anak, nakapag-aral na, libo-libo na mga estudyante nakapagtapos ng college, nakapagtapos ng grade 12, nakapagtapos ng kolehiyo, nakapagmasteral. Pero limited lang yung nakakapasok sa trabaho. Bakit? Kasi ang kalakaran sa Pilipinas hindi kagaya ng kalakaran sa ibang bansa. Na if you are a graduate sa kolehiyo, the government itself, sila yung magbibigay ng trabaho kung ano yung natapos mong kurso. Sa atin iba. Kapag hindi ka nag-apply, hindi ka talaga makakaroon ng trabaho. Tambay ka, di ba? Halos
Sa education lang. Every year, marami ang pumapasa na teachers. Marami. At every year, marami ang nagtatapos as educators. Pero, napakaliit ng nakakapasok sa gobyerno. So, ganun po yun. Kaya, ang nangyayari, grabe ang competition. At sa pag-apply pa lang po, dyan na pumapasok na naman yung, sabihin natin na, minsan may corruption din. Bakit? Per item, may halaga. At hindi lang yun. Sa almost 1,000 applicants, 100 lang ang pumapasok sa gobyerno. With kakarampot na sweldo. Ganun po yun. Kaya ang iba, sa halip na magtrabaho dito sa Pilipinas, dahil sa kakarampot ang sweldo, mas pinili pa nilang pumunta ng ibang bansa at mag-abroad. Yun ang katotohanan. Kasi sa ibang bansa, dito lang sa atin, education, teacher 1, magkano ang sweldo? 29,000. Ang 29,000 ba is enough for the teachers para i-cater ang lahat ng kanyang mga pangangailangan, i-provide ang lahat ng kanyang pangangailangan? No. Napakababa. Compare, sige, magbigay tayo ng Taiwan. Mas malaki pa ang Philippines sa Taiwan. Pero doon sa Taiwan, ang salary ng teacher, teaching only English subject, tapos within 4 hours lang ang teaching load niya. Ay, yung teaching hours lang, 4 lang na oras. Pero 120,000 ang salary. 120, 150, 180. It's depend sa position, sa natapusan or degree. Kung halimbawa doctorate ka, master's degree holder ka, medyo taas ang sahod mo. 170. O di ba? 170,000 1,000. Dito sa Pilipinas, 29,000. Kaya nga nung nakapanood ako mga mahal na kababayan noong payo ito ni mga financial illiterate, Sabi noong isa, babayaran ko ang mata mo ng 1 milyon. Siyempre hindi mo ibibigay, mata mo yan Kamay mo, 1 milyon. Hindi pala niya ibinigay. Kasi siyempre, ikaw ba naman kukunan ka ng kamay, 1 milyon. Ito ang tanong dyan. Kahit bahagi ng katawan mo, hindi mo kayang ibigay sa 1 milyon. Pero bakit? Araw-araw, pumapasok tayo sa trabaho using our whole body. Tapos bibigyan ka lang ng 1 buwan na salary as 29,000 lang. Napakaliit ng mental wallet ng mga Pilipino. 'Di ba? Bibigyan ka ng 1 milyon, kukunin yung mata mo, hindi mo ibibigay. Pero hindi mo man lang naisip, buong katawan mo ginagamit mo, 29,000 lang. 29 to 30,000 lang ang sahod mo. Is that enough? Yan bang sinasabi ng gobyerno na well paid? Yun, hindi siya well paid. Tapos itong mga supervisor naman, kung makapagsalita sa mga ibang mga guro, akala mo kung sila ang nagpapasweldo. Pati yung mga principal. Oh, you are paid by the government. Gumawa kayo ng ganito. Magtrabaho kayo. Bakit hindi ba nagtatrabaho? Pero, di ba? We are underpaid. Tapos, ang dami-daming mga reports, ang dami-daming mga ano-ano. Hindi tayo nagrereklamo dahil yun ang talaga pinasok natin na trabaho. Pero, kung ikumpara natin sa gobyerno ng ibang bansa, malayo po tayo. Di po ba? Kaya siguro nakaganon kasi yung government natin hindi maisaayos. Talagang totoo naman na hindi maisaayos. Bakit? Tingnan mo yung nangyayari ngayon. Sa halip na bigyan ng kalutasan ang mga problema ng Pilipinas, di ba? Nag-aawayan, nagbabatuhan ng mga masasakit na panalit, nagsisiraan sila for what? For the position. Bakit? Kasi pag nasa posisyon ka na, every project, meron ka nito. Yun, corruption na naman. Diba? Napakalaki ng budget ng DepEd. Sabi, bibigyan per teacher, bibigyan ng laptop, bibigyan ng projector, bibigyan ng maraming mga promises na hindi naman natupad. Bakit ganun? Nasaan na yung pera na budget for that? Wala.
Kaya ang iba, katulad natin, natututo tayong mag-engage sa ibang business. Like this, nagwa-vlog tayo. Bakit? Kasi, nakita ko kasi, marami ang hindi nakapagtapos ng high school, ng college, elementary graduate lang ha. Ang ginawa niya is nag-focus lang sa pag-vlog. Ngayon, earning 6 digits, 5 to 6 digits a month. Isipin natin, 6 digits a month, 100,000 pataas, 50,000 pataas. Nasaan siya? Andyan lang sa bahay nila. Ganito ang ginagawa. Tapos tayo, nasa gobyerno, araw-araw kang papasok. Araw-araw kang pupunta. Pero, you will be given only a 30,000 salary per month. Kakarampot. Kakarampot. Sabi nila, well paid daw ang mga, Kung well paid yan, ba't kailangan pang mag-loan? Kung well paid ang government employee, bakit kailangan pa mag-engage sa isang business? Kung well paid ang isang government employee, bakit kailangan pa mag-extra income? Diba? That is a big, big question mark. Napakalit kasi ng metal wallet ng mga Filipino ngayon. Unlike sa mga Chinese, diba? Unlike sa ibang lahi, ang laki ng mental wallet nila. Diba? Ang laki ng mental wallet nila. Sasabihan mo, pag sinabihan ka, ako, I'm earning $1 million per month. Baka magtaka ka na ang isang tao earning $1 million per month. Masabihan, imposible yan. Totoo po yun sa iba, sa mga negosyante, sa mga business-minded person. $1 million per month, and even billion per month. Yan po ang mga, because of what? Multiple sources of income. Hindi lang po sa trabaho. Kasi dito sa trabaho, talagang alipin tayo. Tanggapin man natin sa hindi, we are a slave. Alipin tayo ng gobyerno. Alipin tayo ng natin, di ba? Kasi kahit may sakit ka, pag hindi ka nag-leave, you will mark absent. Especially kung ang school head mo or principal mo, senior mo is not considerate. I-absent ka ng ganun. Di ba, nakakala mo sila ang nagpapasweldo, pero hindi naman. Kaya nakakalungkot ang ang governance natin dito sa Pilipinas. Low salary na, wala na talaga. Tapos ang mamahal pa ng mga bilihin. So, sana ay ang ibang makita ito ng ibang mambabatas natin. Na sana gayahin nila yung ibang bansa when it comes to pagbigay ng salary sa mga mga public officials, mga professionals. Kasi talo pa ang mga professional ng mga hindi nakapagtapos. Anong ginagawa lang nila? Di ba? They engage in businesses. Tapos they are earning 100,000 per month, 60,000 per month, 70,000 per month, and even million per month. Samantalang ang teacher, kakarampot. Nakapokus lang tayo sa teacher kasi teacher din ako Not enough ang salary po natin. We are not well paid. Na sinasabi ng mga supervisor, well paid? No. Kung well paid ang isang teacher, isang principal, ba't kailangan pa nilang mag-loan, di ba? Kasi bakit ka maglo-loan? Kasi nga kulang. Yung pinakadahilan bakit kailangan mag-loan? Kulang. Can't afford. Di ba? Bago ka makabili ng bahay, you need to punta ka sa mga lending institution, mag-loan ka. Hindi ka naman makabili ng sa isang sweldo mo lang, hindi ka makakabili. Pero siguro kung ang sahod ng isang teacher is 170 or 200,000 per month in just 2 months lang, abay, kaya nang makabili ng isang malawak na lupain, then another month, bahay niya, tapos ang mga gagamitin sa school kan ma-afford niya, di ba? At no need na mag-engage sa ibang business kasi well paid. Pero ngayon, sa katotohanan lang, real talk lang tayo, real talk. Kulang na kulang po talaga. Kulang na kulang. Very kulang. Tapos napakamahal ng mga bilihin. Di ba? Ganun lang yun. Yun ang talaga ang reklamo ng karamihan. Ang gasolina, kasi mas mataas pa kaysa bigas. Yung gas, ang taas pa kaysa bigas.
Mataas na nga ang bigas, mataas pa ang mga bilihin. Kamatis na kamatis nga lang di ba? Bawang lang, sibuyas. Nako. Grabe na. Why? Because of food shortage. Hindi tayo yung production sa agriculture is very limited, very short talaga ang production. Napakababa ng production, very low production. Kaya kailangan pa tayo mag-angkat ng bigas sa ibang bansa, mag-import dito, punta dito. Samantalang dati, tayo ang nag-i-export ng bigas papunta sa ibang bansa. Ba't hindi ganun ang gawin? Di ba? Kaysa naman lagi na lang mag-aawayan dyan sa social media, sa magsisiraan. Walang may tutulong yan sa taong bayan. Ganun lang po. So sa lahat po ng mga subscriber ko, maraming salamat po sa patuloy po ng pagtangkilik at sa pakikinig ng chismis pong ito. Chismis lang. It's only idea lang naman. Kasi medyo stress na tayo maghapon Wala tayong pasok ngayon Kaya dahil sa walang pasok ngayon, ang ginawa kasi nag-awarding pa lang kami, 2:30 nag-awarding kami. Together with the parents ng aking mga nasasakupan at yung may mga pupils ko na may mga awards. Tuwang-tuwa naman sila. Dahil nakatanggap sila ng mga awards. 'Di ba? Isang kakaramputang na papel, ganoon sila kasaya. Sana naman yung mga kaganyan ng mga papel ay mapakinabangan pagdating ng araw. Pero pag nag-apply ka sa trabaho, kailangan mo na grado, yung sa college. Tapos kapag matataas ang grades mo, kailangan naka-masteral ka, kailangan naka-doctoral ka para ka makapagtrabaho para matanggap, 'di ba? Napakataas ang competition when it comes to landing of work. Pag gusto mo magtrabaho, kailangan pataasan ng pinag-aralan. 'Di ba ganun ang gobyerno natin? Pataasan, pero wala naman. Kakalungkot lang. Nakakalungkot. So shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pakikinig.